Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at welcome po dito sa Bride of Christ TV. At sige po, manalangin po muna tayo sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat po. Kami po ay nagkakaisa. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga kabutihan, Panginoon, at sa iyong magandang bagay na ginagawa mo sa amin araw-araw, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Alam po namin, Lord, na patuloy po namin kayong kasama sa gabing ito. At anuman po anumang gawin po namin, Panginoon, ay gagawin po namin to para sa iyo, Panginoon. Kami po magkakapatid ay nagkakaisa, Panginoon, at kami po, Panginoon Los, ay nagbibigay, Lord, ng pagsamba sa iyo sa magitan ng gawaing ito, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung mayroon kayong icon, at kahit sa bahay, pumalakpak na lang kayo. Okay, so kita nyo naman ang ating setup. Meron po, tayo po ay magbibigay ng oras sa pagbigay ng Santa Cena. So bago muna ang lahat, no, may babasahin lang muna tayong Bible. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y pinagkanulo ng ating Panginoong Hesus. Dumampot siya ng tinapay at pinagpira-piraso, iyon. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay nito ang aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo itong bilang pag-alaala sa akin. So tandaan po natin, ang ginagawa po natin, wala pong kapangyarihan tong tinapay na to at elemento na to. No? Ang kapangyarihan po nito, yung ating pinatutungkulan. Yung ginawa ni Kristo sa krusang Kalbaryo, na remember, tayo ay nananampalataya lamang sa ginawa niya. Doon lang tayo umaasa. Wala tayong pag-asa talaga, mga kapatid. Tayo pong mga nasa full grace, naniniwala tayo, nananampalataya tayo sa tinapos na gawa ni Kristo. Na walang dahilan para may gawin ka kasi may ginawa na po siya. Ano ba yung ginawa niya sa krus? Ang ginawa niya sa krus, nung siya ay pinako sa krus, yung kanyang dugo, ayun ang naging dahilan para tayo ay mapatawad, na dahilan bakit tayo ay naligtas, naging matuwid. Walang pagbububo ng dugo, wala tayong kaligtasan. Pero ginawa ni Kristo yun, pananampalataya niya yun, at dapat nating panampalatayanan na dahil sa ginawa niya sa krus, tayo ay kanyang pinatawad na naging dahilan kung bakit tayo ay naligtas. At gayon din po yung tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan na ito ay imparted ng ating pananampalataya doon sa tinapos niya na yung kanyang katawan ay nabugbog para tayo ay gumaling. Yung mga paghihirap niya sa buhay para tayo ay managana. Yun ang dahilan kung bakit tayo pinagpala at pinaboran. Yun po yung ating pananampalatayanan ngayon at sige po tayo po ay magsimula muna sa isang tinapay. Damputin po muna natin ito at repeat after me. Mga kapatid repeat after me. Okay. Kahit kayo lang nakakarinig, basta sumunod lang kayo, repeat after me, damahin niyo po yung pag-aalaala sa ating Panginoon. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sa araw na ito po ang tinapay na ito ay sumisimbolo sa iyong katawan na nabayubay na sumisimbolo, Panginoon, para kami, Panginoon, ay iyong pinagpagalingin sa aming mga sakit karamdaman. Kaya pinanampalatayanan po namin na kami, Panginoon o Diyos, ay pinagaling mo na sa lahat ng aming mga sakit karamdaman sa pagkain namin ng tinapay na ito. Hindi lamang yun, Panginoon, dahil sa tinapay na ito, Panginoon, ang iyong paghihirap, Panginoon, ang naging dahilan na dahil sa iyong paghihirap kami nananagana. Pinanampalatayanan po namin yun, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pinagpala, pinaburan, magaling, malakas, malusog, walang sakit. Lahat ng ito, Panginoon, ay credits lamang
sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Muli, Panginoon, kakainin namin to bilang pananampalataya namin sa ginawa mo. Sige po, kainin po natin. Ngayon po, damputin po natin ang ating saro. Kung ano man po yan, kahit tubig po yan, kahit ano po yan, basta naiinom po siya, okay lang po yun. Okay lang kay Lord yun. Okay, sabihin natin, Panginoong Hesus, ang sarong ito na may lamang alak na sumisimbolo sa iyong banal na dugo, Panginoon, na sa magitan ng iyong pagbubo ng dugo, yun ang dahilan, Panginoon, kung bakit mo kami pinatawad ang lahat ng aming mga kasalanan mula pagkabata hanggang ngayon, hanggang sa susunod pang panahon, hanggang sa buhay na walang hanggan. Kami pinatawad mo na. Pinanampalatayanan po namin yun, Panginoon. Salamat po sa iyong ginawa sa krus na naging dahilan kung bakit kami naligtas na, kung bakit kami banal na sa iyong harapan. Salamat po, Panginoong Hesus, kundi dahil sa iyo, wala kaming buhay. Kaya sa pag-inom po namin ng inuming ito po ang aming pananampalataya sa iyong dugo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, inumin po natin, mga kapatid. Palakpakan po natin ng Panginoon. Sige po, mag-off camera na po tayo, pero palakpakan natin ng Diyos. Salamat po sa inyong participation po. Okay, so type lang po nyo yung gusto magtanong ng word na charito, charito. Kahit na mali spelling, okay lang. Basta type nyo lang charito sa mga gustong magtanong. Okay, so sa unang magtatanong dito, no, si Miss Armela Gabriel. Meron pa akong matagal ng katanungan sa sarili ko, pero simula po nung narinig ko yung turo ninyo, nagkaroon po ako, na-enlighten po ako, nawala po yung lagi po sinasabi po kasi ng dati kong pastor na kulay yung sinasabi mong nananampalataya, pero kung mali naman ginagawa mo sa harapan ng Panginoon, akala mo'y tama, pero mali sa paningin ng Panginoon. Hindi rin malulugod ang Panginoon sa ginagawa natin. Kailangan yung wisdom, sabi ng pastor namin. Yung kailangan maging kung mabuti kang tao sa harapan ng tao, kailangan mabuti ka rin sa Diyos. Hindi yung Kristiyano ka lang dito. Yung para bang po bang nagkakauntuli ako ng guilty kasi syempre minsan hindi naiwasan yung minsan nakakapagsalita ako ng hindi maganda. So nagkakaroon po ako ng guilty. So parang hindi ko patawad yung sarili ko na parang hanggang ngayon, Lord, may lagi kong tanong, meron pa po ba talaga akong space sa langit pagdating ng panahon. Yun po yung laging nagkaroon ako ng pero medyo nawala na po yun. Yun po yung tanong ko na tawag dito na meron po tayong kasalanan hindi nga sinasadya.
So, sa ganung way po kasi para akong nagkakaroon ng guilty, parang feeling ko lalo ako napapalay sa Panginoon. Minsan yung hindi nakaka-attend ng church. Yung dati ko po kasing church dito sa Japan, ako lang po kasi uma-attend. So, kasi nagbukas ng church yung pastor namin. Ina-attendan ko dati. Wala masyadong ma-attend, ako lang. Usually dito sa Japan, masyadong busy po ang mga tao. Parang ako yung sinisisi nila hanggang parang may bita sila sa akin na nangungumusta ako, parang hindi sila sumasagot na maayos, hanggang ngayon po dala-dala ko na, kasi po ako lang uma-attend sa church, tapos pag siyempre hindi ako naka-attend, hindi ako makabigay ng mga offering. So, tas nagre-renta po kami dito sa Japan ng place. So, napagsabihan po ako na hindi daw ako handa sa Panginoon pa, parang ganun po. Yung po mga sinabing ganun sa akin, hanggang ngayon dala-dala ko po na alam ko yung sa puso ko, nandirito sa puso ko ang Panginoon. Pero yung mga, kunyari dumating yun po yung family ko galing sa America, yung sa States. Siyempre hindi po ako nakaka-attend ng every Sunday. Yung mga ganun po, parang pinagigilty po nila ako na hanggang ngayon dala-dala ko na ngayon para mayroon pa sila sa aking bitterness, parang ganun, may parang bitter pa po sila sa akin hanggang ngayon. Yun lang po. Opo, kasi ang ano ho doon, dapat maging malinaw ho sa atin na ano ba yung ginawa ni Kristo sa atin. Yun po yung... Kasi kapag Opo. po hindi naging malinaw, o maaring malinaw na sa atin ang kaligtasan, pero yung Opo. pagiging dapat sa Diyos, ano ba yung dapat sa Diyos, Opo. dapat yun ang maging malinaw sa atin. Kasi, Opo. Opo. yung sinasabi po ng mga pastor, yung pastor na sinasabi mo na ano, kasi nga po, ang mabubuting gawa ho natin, ayon sa Isaiah, ay Opo. basura sa mata ng Diyos eh. Yun nga po, madalas ko po marinig na po sa inyo yun. Dalawa kasi kapatid ang dapat mong i-consider para hindi ka malito ah. Okay, Opo. meron Diyos, merong tao. Okay. Opo. So, sa Bible, tinuturo ang relasyon sa Diyos, tinuturo ang relasyon sa tao. Sa Old Opo. Testament, ang relasyon mo sa tao at sa Diyos, kailangan mo talagang may gawin. Kailangan mo Opo. Opo. talagang, Opo. sa mata ng Diyos, kailangan mong sumunod sa kautusan. Kailangan mo sumunod sa Diyos. Kailangan kang maging matuwid sa mata ng Diyos. Meron kang dapat gawin. At doon naman sa mga tao, syempre sa batas ng tao, kailangan mo rin sumunod. So, dalawa ho yun. Pero Opo. sa bagong tipan po, nabago po kasi eh. Kasi Opo. Opo. ang ang pagiging bayani ni Kristo, inayos niya yung relasyon ng Diyos at tao. Kasi tinan mo ang problema, ang Diyos naiinis sa tao dahil makasalanan. Tapos ang tao makasalanan talaga. So mahirap magkasundo kasi nga natural sa ating magkasala. Tapos ang Diyos na naiinis sa kasalanan. So ang nangyayari niyaan, may conflict. Kaya ang Diyos nagbibigay ng kautusan, kaya nga lang hindi kayang sumunod ng tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya yung nagkatawan tao. Opo, madalas ko nga pamalit sa inyo. Opo. Ang ginawa po niya kapatid, yung bagay na dapat mong gawin sa Diyos para matuwa ang Diyos sa'yo, ang bagong tipan, si Kristo na yung gumawa nun. Nung Opo. namatay siya sa krus ng Kalbaryo, yun po yung pananampalataya niya na sino mang manampalataya sa akin, sa mata ng Diyos sa mata ng Diyos, ay magiging matuwid. Ngayon, ito yung mga verses sa Bible na yung kapatid. Sulat mo to para ito yung maging silbing mo yung itong silbing yung magiging pagbara sa isip mo ng tinatanim sa'yo ng demonyo Kasi yung diablo kasi Opo. Walang ginawa yan kundi i-guilty ka. Minsan gagamitin pa niya tao.
Okay? Yun nga po eh. Opo. So, tingnan natin to. Bibigyan kita ng mga verses na magbibigay sa iyo ng tatag ng pananampalataya. Wait lang. Ang sabi sa, eto una-una, eto Filipos 3:9. Ang sabi sa Filipos chapter 3 verse 9, eto sabi ni Pablo to si Pablo may sabi. Opo. Sabi niya rito, no, ang aking pagiging matuwid. Pag sinabing pagiging matuwid, pagiging banal, Opo. dinidescribe niya, ito ang aking pagiging matuwid. Ano daw yung pagiging banal daw niya? Ay hindi daw sa pamamagitan daw ng pagsunod sa kautusan. Opo. So yung kautusan na to, ito yung tinuturo ng religion. Na dapat ganito gawin mo, dapat magpakabait ka, dapat ganito gawin mo, etc., etc., etc. Iyon po yun ibig sabihin po ng kautusan. Yung kautusan, bagamat ang kautusan dito ay binabanggit ay yung kautusan ng mga Hudyo, pero kasi pag sinabing kautusan means performance. Yung dapat mong gawin. Kasi, tinan mo yung kasi ang pagiging matuwid daw ni Pablo ay hindi daw doon. Hindi sa pagsunod sa kautusan. Kundi daw saan? Ay basahin mo to kapatid. Word na to. Pananalig. Pananalig kanino? Hindi pwedeng faith Kay lang Kristo. Kay Kristo. So yung pagiging matuwid pala ni Pablo ay hindi sa kautusan, kundi pananalig kay Kristo. Kaya sabi niya, no, ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat daw saan? Sa Diyos. Sa pamamagitan paano po yung sinabi? Sorry po. Paano po yung sinabi po ng pastor namin? Madaling sabihin na nanalig ka kung wala ka naman, hindi ka naman na-attend ng church. Pwedeng mawala ang yung Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pwedeng bawin anytime. Saan sa Bible po yun? Saan sa Bible, dapat tinatanong niyo po ang pastor niyo, saan po sa Bible yan, pastor? Saan sa Bible? Parang sa Old Testament, parang Psalm niya nakita yun eh. Old Testament. Old Testament yung kapatid. So, from then po parang feeling, nabawian na ba ako ng Spirit kasi hindi ako naka-attend ng church? Sino may sabi ho nun? Bible ho ba may sabi nun o pastor nyo lang may sabi? Pastor po, pastor. Saan sa Bible sinasabi ng pastor nyo? Wala sa Bible po yung kapatid. Alam niyo no, maraming mga tinuturo ang mga ibang born again ngayon na na wala sa Biblia maliwanag na nga ito pinapakita ko sa iyo rito kapatid Bible may sabi, ang pagiging matuwid daw natin ay sa pamamagitan daw ng pananalig kay Kristo. Kasi nga kapatid, tingnan mo paano, ganun ba ang Diyos? Matampuhin? Di ka lang nagsimba? Di ka na banal? Ganun ba yun? Ikaw, naman, tinan nyo mga kapatid kahit yung mga nakikinig sa akin. Ganun ba ang Diyos? Ganun ba kababaw ang utak ng Diyos? Kung tayo ng tao, naiintindihan natin yung kalagayan mo, ang Diyos pa kaya hindi ba naiintindihan yun? Na ang tao ay may kasalanan, kaya nga bumaba si Kristo Kasi nga, hindi natin kayang maging mabuti sa Diyos. Kaya ang ginawa ni Kristo, siya lang yung naging mabuti. Ngayon, ito yung bagong tipan. Ang sino mang manampalataya sa Kanya ay tinuring na matuwid. Ang problema mo lang dito, kapatid, wala ka lang problema sa Diyos. Ang problema mo lang dito yung kapwa mo. Yun ang siguro ako ay sang-ayon na sinasabi ng Biblia. Na syempre, sabihin natin na maging matuwid ka na sa mata ng Diyos, okay ka na sa Diyos. Ang problema na lang kasi natin, yung kapwa natin, yun ang puproblemahin na lang natin. Kailangan nating sumunod sa, alimbawa, sa batas. Kailangan mong sumunod dun sa alintuntunin. Kailangan mong sumunod dun sa rules ng pamilya mo. Di ba? Halimbawa, sinasabi ng batas na bawal mga lunya. Kailangan mo sumunod dun. Pero sa mata ng Diyos, pinatawad na po ang ating mga kasalanan. Tingnan niyo po ang sabi sa, wait lamang po. Tingnan nyo tinuturo kasi ng pastoron mo, kailangan meron kang gawin. Tama ba, kapatid? Opo. Yun po talaga. Kailangan mong manalig sa sarili mong gawa. Ganun ba 'yon? Opo, yung kailangan mong manalig sa sariling gawa. Kailangan pag may mga event kami, kailangan lagi nandoon.
Oh. Kailangan, bago magbukas yung chats, kailangan nakaready ka na. Yung kailangan ganito, yung kailangan ganyan, kaya ganyan yung suot, kailangan ganyan. Yung pong, Yung bang parang, mga ganong ano ba, pasok ba siya sa mabubuting gawa? Mabuting gawa ba yung kapatid? Tingin mo? sa pag, sa, Hindi, sa, ibig sabihin, tanong ko sa'yo, yung bang pag-attend mo ng church, mabuti ba yun o masama? hindi naman po, I mean, para sa akin po kasi, yung Panginoon po talaga nagligtas sa akin eh. Yung ginawa niyang kabutihan sa akin. Ayun. Doon po ang pininiwalaan ko. O kasi dapat paniwalaan mo to, Romans chapter 4 verse 5. Sabi rito. Tingnan mo mga kapatid, yung mga sinasagot ko sa iyo puro Biblia eh. Yung mga nagtuturo Opo, sa inyong pastor, walang maipakitang Biblia, pero ito pinapakita ko sa iyo Biblia. Ito may sabi Sabi dito, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos, ay mapapawalang sala. 1, 5, 4, 5. Sa makasalanan na itinuring na matuwid. Sa Diyos, sa kanyang pananampalataya. Pananampalataya, ano ibig pananampalataya dito? Kasi may gumawa na po sa atin para Opo, tayo ay maging dapat sa Diyos, si Kristo. Kapag nanampalataya opo, ka kay Kristo, ituturing kang matuwid. Kaya sabi dito, no, ngunit, ngunit ang hindi nananalig sa sariling gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos, ay mapapawalang sala. Paano ka mapawalang sala kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mong gawa? Dito, mapapawalang opo, sala ka daw kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mong gawa. Yung ibig sabihin, yung performance mo. Ano ba yung performance natin? Pagalingan ng prayer, pagalingan ng attend ng church. Mabubuting gawa yun, pagiging mabait. O ano pa? yan po, Yung madalas po. pagiging mabuti sa Diyos. Pala worship, pala prayerful. Yan po yung religion. That is works. Yan po, kahit gawin po natin yan, hindi pa rin papasa sa Diyos yan, maliban lamang kung kay Kristo ka mananampalataya para maging matuwid ka. Kaya nga sabi rito, no, ang hindi nananalig sa sariling gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos, ay mapapawalang sala sa makasalanan. Hindi naman ako may sabi nito eh, kitang-kita naman ang lahat to. At itinuring na Opo, matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Oh, ito ay opo. relasyon sa Diyos ha. Pagdating sa Diyos, ibig sabihin kahit anong gawin mo, kung nananampalataya ka kay Kristo, kung mananampalataya kay Kristo, isang sa benefit yun, ginawa ka ng matuwid sa mata ng Diyos. Pero sa mata Amen. ng tao, may problema tayo. Binabalansi ko lang ha. Sa mata ng Opo, tao, may opo. problema tayo. Hindi porke tayo ay matuwid na sa mata ng Diyos, pwede ka na mangaliwa sa asawa, pwede ka na magnakaw, pwede ka nang hindi sumunod sa batas ng trapiko. Hindi po ganun. May kapwa ho tayo. Doon Opo. papasok yung sinasabi ni Santiago na patayan pananampalatayang walang kalakip na gawa. Doon po yun. Kaya i-divide po natin, no, pagdating sa relasyon natin lahat ng mga kapatid, pag ikaw ay nananampalataya kay Kristo, wala ka nang aalalahanin sa Diyos. Hindi na siya nababader sa iyo. Hindi porke hindi ka lang umaten, inawawala ng kaligtasan mo. Hindi ho ganun ang Diyos sa bagong tipan. Yan ang Thank you, Pastor. yan ang tinuro ng pastor sa akin Na, eh. Tiyan nyo thank you. tinan mo yung resulta sa'yo. Ligalig ka, takot na takot ka. Yan ang tinuro ng Opo, pastor sa'yo. ganun nga po. Oh. Na hanggang ngayon hindi nila ako, I mean, nagkikita kami parang hindi ako, wala lang, parang wala sila nakita, ganun. Kapag ang pastor o mga kapatid, tandaan nyo to, kapag ang pastor o mga ngaral, ang mga sinasabi nagdudulot sa iyo ng judgment o nagdudulot sa iyo ng takot, hindi po galing sa Diyos yung mga mangangaral na yan. Maniwala kayo. Kapag nagbibigay Opo. sa inyo ng takot, ng pagda-down, pag-guilty, ano ba? Yung blackmail, yan ang turo ng Opo, opo, mga ganun po. pag ganyan ang turo ng pastor, hindi po galing sa Diyos yan. Kasi maliwanag sa sinasabi ng Biblia, kaya ito Bible na naman isasagot ko sa inyo. Romans chapter 8, verse 1. Romans 8. Sabi rito, no, kaya nga hindi nangahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Hindi ka nahatulang kapatid, bakit sa kanila may paghatol? Pero sa Bible, kay Kristo raw, there's no condemnation, English natin. Sabi rito, no, therefore sorry, sorry. Therefore there is no
Ano ba tong English na to? Therefore, there is now no Therefore, is no condemnation for those sin who for are in those who Christ are at Jesus. Christ Jesus. Oh. King James, para mas maging malinaw. There's therefore now no condemnation to which are in Christ, who walk not after the flesh but by the Spirit. Oh. Sa Tagalog, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan na nakikipag-isa kay Kristo, pero sa mga pastor may parusa. Ayun. Oh, Na exact po yung sinabi niyo. Parang ganun po. Yun yung pinaramdam sa akin. kapag ang pastor mo nagtuturo ng paramdam, malalagi may parusa, hindi galing sa Diyos yan. Kasi ang sabi rito, no, ang nakay Kristo na raw, hindi na raw parurusahan. Ayan na nga eh, oh. Oh. Thank Tapos you si po. pastor may parusa, hindi ka lang umatin ng church, may parusa. Hindi kinalaban mo lang yung pastor, no? Pinagsabihan mo lang yung pastor. May parusa na kasi sabi daw sa Bible, touch not the anointed one of God daw. Wag daw labanan daw yung mga tinalaga ng Diyos. Bakit? Sino ba sila? Sa Old Testament yun eh. Tsaka hindi naman sila Opo. Hudyo. Sa New Testament, pantay-pantay ang mga Kristiyano. Anong touch not the Opo. anointed one of God? Bakit? Di ba tayo anointed one of God? We are anointed one of God. Kaya huwag kayo matakot sa mga pastor na yan. Karamihan dyan, mga bulaan yung mga yan. Tinan yung mga turo sa Opo. atin, walang ginawa, kundi takutin tayo ng takutin. Sinabi na nga ng Biblia, ang nakipag-isa na kay Kristo, hindi na parurusahan. Opo, opo. Oh. Eto kapatid, kung nananampalataya ka dyan, ang tanong, naniniwala ka ba dyan? Na wala ng kaparusahan Opo. kay Kristo. Oh. Yan. Simula po nung isinundan ko kayo sa YouTube, napaluha ako dun sa mga pamula dun sa katapusan ng mundo until now po sinusundan lahat ng bago niyong video na upload niyo, talaga pong pinapanood ko na dun po yung parang po natanggal yung tinik sa puso ko, nadala-dala ko na masama akong parang laging sarili ko. May puwang pa ba ako, meron pa ba akong lugar sa langit, Lord, sa ginawa ko, parang ganun po. Ayan. Pero nawala na po yun nung napanood ko po yung tsaka ipagkaganto po nagjo-join po ako sa ganto. Nawala na po yun. Malaki po na itulong nung mga naituro niyo, Pastor. Kasi nawala po yung tinik sa puso ko. Yung nawala yung negative thinking ko sa pinakita sa akin kasi ng pastor ko na hindi lang kasi ako naka-attend. Kasi nagsara po yung church. Nagsara yung church kasi ako lang po yung uma-attend. Although may mga na-invite naman din ako dito mga Pilipina. Although, para lang sabi mag-invite daw kami para mag-invite daw ako para daw lumago yung church namin. Nag-invite naman po ako dito pag may mga kunyari birthday ko, pinapupunta ko po yung mga kaibigan ko. The following week, hindi na darating. Hindi na-attend. So, ako lang po talaga uma-attend. So, mula nung hindi po ako masyadong kasi naging busy po ako, bigla lang po sila nag-message ng, sis, wala na tayong church, sarado na. Kasi, ang hirap din kasi sa mga mahirap din kasi pagkakailangan pang sabihin kasi sa'yo na sister, bukas may church tayo bukas sa kailangan minsan hindi po ako nakakarating. Simula po noon, so yung pag-isa rin church, doon ako nagkaroon ng guilty kasi parang dahil sa akin na isa rin church. Yung pong pinahanggang ngayon, dala-dala ko. Pero nawala na rin po yun. Sinungaling ang diablo, kapatid. Alam mo naman yan eh. John 8:44, sinungaling si Satanas. At nakakalungkot, minsan ginagamit mismo yung mga bulaang nagtuturo ng Biblia. Tandaan nyo to, inuulit ko mga kapatid, kapag ang pastor nyo ay nagtuturo na kayo ay nakakaramdam ng takot, guilty, doubt, yung blackmail o bina-blackmail kayo, hindi po galing sa Diyos yung mga yan. Kasi po, ang espiritu nila ay puro judgment eh. Opo, totoo po yun. Kasi nga, ang kanilang gospel ay hindi gospel of grace, kundi gospel of works. Ang tinuturo ng Biblia, ang tinuturo sa bagong tipan, tayo'y kinahabagan na ng Diyos. Nung namatay si Kristo,
Ngayon, ang sino man daw manampalataya kay Kristo, kinahabagan ng Diyos. Pero syempre, kung wala kang pananampalataya kay Kristo, ang sabi rin naman sa sabi naman sa John chapter 16, yung puot ng Diyos na nanatili sa iyo. Kapag hindi ka born again, ang Diyos, nandun yung puot sa iyo. Pero kung ikaw ay na kay Kristo Opo. na, wala nang judgment sa Panginoon. Kaya napakahalaga talagang unang-una maintindihan ng bawat tao, ma-born again muna sila eh. Dapat muna silang Opo. dapat mula nilang malaman ng totoong gospel. Kasi hanggat wala ka sa totoong gospel, yung galit ng Diyos ay nananatili sa iyo. Pero kapatid, sa nakikita ko naman sa iyo, nasa Panginoon ka na eh. Kaya nga lang, kailangan mo lang talagang practice pa ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Para hindi ka Opo. Opo. nako-confuse. Opo. So, Malaking bagay po yung pag-attend ko sa pag-join ko po sa ganitong gawain. oh, Tsaka yung sa mga malaki na itulong po sa akin spiritual. Maraming salamat po. oh. Basta tandaan mo yan kapatid na ito Romans 8:1. Ito yung pinaka-main na ito yung verse na Romans 8:1. pinapasabi ng Diyos sa iyo, no? Na wala nang Opo. kahatulan amang na kay Kristo. Kapag ang idea na tinuturo ng pastor o ng sino man na nagbibigay sa'yo ng kahatulan, hindi galing sa Diyos yun. Kahit yung pumapasok Opo. sa isip natin na kung anong mga bagay na idea na pumapasok sa isip natin na puno ng takot, puno ng duda, hindi po galing sa Diyos yan. Kasi po, ang salita ng Diyos, ang tunay na gospel ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Remember, si Jesus Christ, siya ang Amen. prinsipe ng kapayapaan. Pero yung tinuturo ng Opo. pastor, walang kapayapaan. Ibig sabihin, hindi si Jesus Christ yung tinuturo niya kasi ang tinuturo ng gospel ay puno ng kapayapaan. At isa nga sa magbibigay ng kapayapaan sa iyo na pag-iisip, yung katuruan na pinatawad na ni Kristo yung ating mga kasalanan. Na tayo ay sa mata ng Diyos ay naabot na natin sa mamagitan kay Kristo. Oh. Opo. Eto, bigyan pa kita ng verse, Hebreo 10:10 para mas malinaw. Ayan. Hebreo 10:10. Sabi sa Hebreo chapter 10, no? Ayun na kay Kristo raw, eto pangako ng Diyos ang mga kay Kristo At Hebreo dahil sa 10:10. kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesus. Sino naglinis? Si Jesus sa ating mga Jesus. kasalanan. So magitan ng minsang paghahandog niya kanyang sarili at iyo'y sapat na. Oh, Opo. 'di ba? 'Yun ang magbibigay sa ng kapayapaan. Ibig sabihin, nilinis na tayo ni Kristo. Pero sa mata ng pastor, hindi ka pa malinis. Oh. Tingnan mo, ikumpara mo yun kumpara nyo yung sinasabi ng pastor nyo sa sinasabi ng Biblia, oh. Ang layo, di ba? Yung sinasabi ng Biblia, nagbibigay ng kapayapaan ng pag-iisip natin. Kasi tingnan mo, good news to no? Nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang paghahandog. Pero yung mga Opo. pastor, Opo. na ibang mga pastor na hindi alam yung gospel, kagaya na example nyo, meron pa raw dapat gawin. Nagkakasala ka daw. Yung may mga tinuturo pa sa'yo, di ba? Sa mga sinasabi sa'yo, puro takot. Opo. Oh, Ganun po. Yung parang kailangan hindi ka magkakamali. Parang ganun po. Kailangan hindi ka magkakamali. bakit di ba sila nagkakamali? Sila ba hindi nagkakamali? Tayo ba, lahat ng tao makasalanan. Kahit tayo mga Kristiyano, nagkakasala pa rin. Kung tayo ay dedepende sa mga gawa natin, hindi tayo papasa sa Diyos kahit ngayon. Ipagmalaki mo sa Diyos yung gawa mo, hindi ka papasa sa Diyos, tayo, hindi. Maliban lamang kung tatanggapin mo yung alok ng Diyos sa'yo ng regalo ng pagiging matuwid. Kay Opo. Kristo. Kung manampalataya kay Kristo, sa mata ng Diyos, matuwid ka na. Sa mata lang ng Diyos Matuwid yun, yung sa harapan. Pero sa mata ng tao, wala pa, hindi pa tayo. Kaya nga, kailangan natin makisama sa tao Yun nga lang, Pero at least, okay na tayo sa mata ng Diyos. Ang problemahin na lang natin ngayon sa mata ng tao. Opo. So, ganun po ang buhay Kristiyano. Dito sa lupa, kailangan mong gumawa ng mabuti para sa tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi na kailangan. Kasi nga, may gumawa na si Kristo sa atin. Yun ang ating pinananampalatayanan. Dahil Opo. kung tutuusin nga yung mga gawa natin sa mata ng Diyos, basahan lang po yun.
Kahit anong gawin natin. Kasama yung pastor na nagsasabi sa inyo. Lahat tayo, lalo na ako, kasama ako. Kung nalalaman nyo lang kung gaano karumi ang buhay ko dati. Lahat tayo ay kinahabagan lang ng Diyos, ni Kristo. Kaya tayo Opo. naging matuwid sa Diyos. Pero yung sasabihin mo na dahil sa mga gawa mo, ano ba yung mga gawa mo? Kailangan ganito gawin mo, umiwas ka sa kasalanan. Anong iwas sa kasalanan? Makasalanan ka nga. Oh. Bigyan kita kapatid ng isa pang idea. Halimbawa, Opo. hanap tayo ng tao rito. No? Halimbawa, ito dito ako matatapos sa iyo. Halimbawa, Opo. sino ba yung nakikita ko rito? Si Rico Cleben. Halimbawa, si Rico Cleben. Halimbawa, si Rico, siya na yung pinaka mabait na tao sa buong mundo, kapatid. No? Siya na yung pinaka mabait. Isang beses lang siya nagkakasala sa isang araw, isang beses. Kaso, dapat daw kasi maging umiwas sa kasalanan para maging banal tayo sa mata ng Diyos. Sige, game. Kung sa isang beses lang nagkakasala si Rico sa isang araw at sa loob ng isang buwan merong 30 days. So sa loob ng isang buwan, ilang beses siya nagkakasala, kapatid? 30 times po. 30 times. Kung halimbawang sa isang taon meron 365 days, sa isang taon, ilang beses siyang nagkakasala, kapatid? Ganun din po, 365 days po siya nagkakasala. Ngayon ang tanong, makasalanan ba siya o hindi? The same thing po, pakasalanan din po talaga. Ano yon? Yung 365, ulitin ko, yung 365 na kasalanan niya sa isang taon, makasalanan siya o hindi? Opo. Nagkasala po, so, opo. Sabi sa Biblia, ang lumabag sa isang kautusan, sa isa lang, sa daming utos, sa isa lang ang hindi mo na matupad, hindi mo na natupad lahat. Basahin ko sa iyo Santiago. Santiago. James chapter 2. Nandito yan eh. Sabi rito, no, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay ano daw? Lumalabag sa lahat. Lumalabag sa lahat. Ngayon, ang tanong, sino sa atin ang hindi makasalanan? Lahat tayo makasalanan. No one. So, bakit ano i-maintain mo? Para hindi ka magkasala. Ano ang pagkakaiba ng taong nangalunya sa taong nangchichismis? Ano ang pagkakaiba ng pastor na nanguhusga at nagpapatama sa preaching doon sa isang nagki-keyboard na may kinakasamang hindi niya asawa? Ano pagkakaiba nila? May pagkakaiba ba sa mata ng Diyos? Wala po. Yung pastor nagpapatama during preaching yung mga yan Kasi puno ng galit. Kasi yung mga pastor na yan, tatayo yan, hindi prepare. Kasi may mga sama ng loob. Kaya yung sama ng loob niya, dinadaan sa preaching. May pinapatamaan. Sabihin hindi totoo yun. So ano pagkakaiba nung sa ganong pastor sa isang worship leader na nagsashabu nang hindi natin alam? Ano pagkakaiba nun? Diba? Tama po, pastor. Lahat tayo pare-pareho makasalanan eh. Ngayon, ano ang solusyon? Kung ang lahat ng tao ay makasalanan, anong solusyon? Si Kristo, ito ang ginawa ni Kristo. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng Bible, ang sino man manampalataya sa Kanya ay mapapawalang sala. Amen. Kaya ang pag-asa lang natin para tayo ay maging dapat sa Diyos, dadaan ka kay Kristo. Opo. Amen. Kaya sa mata ng Diyos, ngayon, sabi mo nga, ako nga, tayo ay mananampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi nga dito kanina, di ba, there is no condemnation in Christ Jesus kasi matuwid na tayo sa mata ng Diyos. Di ba?
Romans 8:1, yan ang dahilan kung bakit sinasabing hindi na tayo hatulang maparusahan dahil nakipag-isa tayo kay Kristo. Yun ang dahilan kasi nga, matuwid na tayo sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos sa mata ng Diyos. Oh. Kaya usapang relasyon lang ng Diyos, wala na tayong dapat ipangamba na bakit ano ba, ang Diyos ba nagagalit ba sa akin? Ang Diyos ba ay ano ba, Pati daw po yung pagka na-late, kunyari, yung special yung worship, yung praise and worship, minsan pag di po naabutan yung praise and worship, yun daw pong blessing. Hindi daw makakating sa amin ang blessing pagka kailangan, before mag-start, kailangan nasa church na. Hindi yung late. Malilate din daw ang blessing nila pagka late din darating sa church. Okay, malilate ang blessing O sige, ito. Kapatid, di ba? Kristyano ka, di ba? Opo. Okay, sabi rito, no? Sabi sa Ephesians 1:6, ang sabi rito, no? Sabi, having predestined us, tayo, Kristiyano, unto adoption of His children of Christ. So, Kristiyano ang tinutukoy sa verse 5. Kaya pagdating ng verse 6, sabi rito, no, to the praise of His glory and His grace, wherein He hath made us accepted. Teka, palitan ko yung sharing Wait lang. He hath made us. Pag sinabing He had made us, nangyari na o mangyayari pa lang, kapatid? Nangyari na po kasi made us Okay, good. Thank you. Made us accepted. Ayan, Charito. Highly favored. Yan ka, kapatid. Ikaw yan. Ako yan. Lahat tayo dito. Tayo yan. Tayo pinaburan. Pinaburan. Na-late ka ng church, paburan ka pa rin. Hindi ka nakapag-church, pinaburan ka pa rin. Hindi ka nakapag-pray, pinaburan ka pa rin. Hindi ka naka-attend ng prayer meeting nila, pinaburan ka pa rin. Nagkasala ka, pinaburan ka pa rin. Lagi kang pinaburan. Ibig sabihin, hindi ka, mag-tithes ka o hindi, pinaburan ka pa rin. Dapat yan ang ating panampalatayanan na kahit anong mangyari, tayo pinaburan. Kasi ang linaw dyan, no? He had made us, ginawa na. Wala nang bawian. Ang regalo ba ay binabawi? Hindi po. Kung tayo ngang tao, hindi tayo nagbabawi ng regalo, ang Diyos pa kaya na nagbigay. Kaya yan ang dapat mong panampalatayanan. Kaya yung sinasabi ng pastor mo, yun ay hindi totoo. That is a big, big lie. Ang totoo niyan, tayo'y pinagpalat, pinaburan na. So, dapat nating panampalatayanan yan nang sa ganun, mangyari talaga sa buhay natin yun. Kasi, tinan mo minsan maapektuhan din yung pananampalataya natin pag sinabi natin na, ay, sinabi ng pastor, pag na-late ako, di na ako pinagpala. Ngayon, pag pinaniwalaan mo yun, mangyayari nga sa'yo yun. Pero ito ang panampalatayanan mo, yung Biblia, kapatid. Ang sabi na ng Biblia, tayo mga Kristiyano daw ay highly favored, pinagpalat, pinaburan. So, imbis na maniwala ka doon, yan ang panampalatayanan mo. Para nang sa ganon, kahit anong mangyari man sa iyo, pinagpala ka pa rin. Amen ba, kapatid? Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Na-enlighten ako na paano banutan ako ng tinik sa dibdib, tsaka yung guilty ko na wala talaga. Thank you, Lord. Ang diablo, sasabihin niya, hindi ka pinagpala, hindi ka naka-attend ng church, wala na. Hindi ka nakapag-tithes, hindi ka pinagpala, hindi ka sumunod. Galing po sa demonyo po yan, kapatid. Ano man yung mga bagay na negatibong idea, hindi po yan galing sa Diyos. Galing po yan sa kalaban po natin. Si Satanas, talunan na yan. Pero ang kapangyarihan pa rin niya ay mag-impluwensya sa idea natin. Kung ang banal na espiritu ay nagkukonvict sa atin ng salita ng Diyos, si Satanas, nangungusap din sa atin niya sa pamamagitan ng isip para pabulaanan ang salita ng Diyos. Kaya ang ginagawa ni Satanas, yung idea, ginagamit niya minsan tao, minsan kapitbahay mo, at ito nakakalungkot, minsan o madalas pastor ginagamit. Tama po.
Tama po kayo dyan. Kaya you must discern the spirit. Kung ang nagsasabi sa iyo, kahit ba sino yan, kahit ba pastor yan, pero ang nagre-resulta sa iyo ay nagbibigay sa iyo ng guilt at takot, hindi po yan galing sa Diyos. Galing po yan dun sa kalaban natin. Kasi ang sinabi na ng Biblia, pinagpala tayo, tapos sasabihin mo, nawawala ang pagpapala. Ano yun? Sa Diyos ka ba talaga? Sinabi ng Bible, pinagpala na tayo, tapos sasabihin mo, nawawala ang pagpapala. Ano yun? Kanino ka galing? Galing ka ba talaga sa Diyos? O, yun ang tanongin natin doon. Kaya kapatid, Kaya siguro, hindi po nagtagal yung charts na yun. Kaya siguro nagsara yun. Ganun talaga dapat. Nagastusan pa naman sila ng nagastusan pa naman kami ng ang dami na binili nilang mga upuan kasi nagpapa-invite po sila para lumaki daw po yung charts. Nagsara tuloy. Bago tayo matapos ate, no, pwede mo bang basahin to? Ito yung mensahe ng Diyos sa'yo. Basahin mo nga yan. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Huwag ka nang paalipin. Galatians 5:1. Huwag ka nang paalipin. Malaya tayo. Pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag ka. Ko lang po, Galatians. Kaya magpakatatag ka sa kasinungalingan ng iba at huwag ka nang paalipin doon. Opo. O, yan yung huling verse ko sa'yo, kapatid, na pinapasabi ng Diyos sa'yo. Malaya ka na, pinalaya ka na ni Kristo. Malaya na ako, pinalaya na ako ng Panginoon. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Thank you po, Pastor. Salamat po. Okay, salamat din po. Good evening po. Salamat. Gandang gabi po. Salamat. Okay, so salamat kapatid na Amelia. Naiintindihan ko naman tong ating kapatid na to kasi nga, syempre ako rin naman, naranasan ko rin yan dati. Lahat tayo nakaranas po niyan. So, ang magandang pangyayari lang dito, pag talaga may church, kapag talaga mayroong gathering na ganito, yun ang advantage. Kapag nakaka-attend kayo ng gawain ng Panginoon, yun po yung advantage. Napapayuhan tayo, napapalakas ang loob natin sa pananampalataya. Kasi, ang alalahanin po natin, no, sinasabi ho ng Hebreo, chapter 10, verse 25, hindi to utos ha. Ito'y suggestion lang ni Pablo, hindi to utos. Pero sabi rito, no, wag nating kaligtaan ang pagdadalo ng ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilam. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Yung pag-attend pala ng church, ipapalakasin pala ang loob. Yung palang purpose nun. Lalo na ngayon nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. So ang purpose pala ng pag-attend natin sa mga gantong gawain, kagaya ng Bible study ngayon, ay palakasin natin ang loob sa isa't isa. Kaya yan po ay gawain ng tunay na Kristiyano. Ngayon, kapag ang isang pagtitipon ay imbis na palakasin ka, ay pag-uwi mo ay punong-puno ka ng takot, paglabas mo ng church, puno ka ng takot, galit, hindi po totoong church po yun. Kasi ang tunay na simbahan po, yung nagtitipon para palakasin ang loob ng bawat isa. So, yun lamang po ang aking masasabi po ron. So, moving forward na po tayo sa sunod na magtatanong. Hil Hosaki, pwede na po kayo magtanong. Hello po. Babae uli. O sige, kala ko lalaki. O sige, okay lang. Nandiyan ka na, okay lang. Sige po, pwede po kayo magtanong. Pangalawa ko na po ngayon, Pastor. Tanong ko lang po kasi, bale, 2 years din ako sa perverted po. Hanggang ngayon hindi ko po nakikita yung gold, silver, and bronze na kada January po pinapipili sa amin ng pastor namin kung sino lang may gusto po na kumuha ng sobre na gold, silver, and bronze. Mm-hmm. Tapos maglalagay kami, pagka gold yung kinuha, maglalagay ng sa Japan po, 5 lapat. Tapos pag silver, 2 at kalahating lapat. Pagka bronze yung kinuha na sobre, 1 lapat. Naka 2 times January kasi po ako doon. Kada first day of January po, binibigay sa amin kung gusto namin. Mm-hmm.
3 months yun straight kung gold yung kinuha mo, 5 dapat ilalagay sa sobre, ibibigay sa church. Mhm. At saka yung sobre naman po na 1 week, pag Sunday, pumunta ka ng Sunday, sa sunod na Sunday, sa isang 1 week na yun po, maglalagay ka sa sobre ng pera kahit magkano. Tapos pag Sunday, ibibigay daw sa Panginoon. Mm. At ano pa ba yun? Kalimutan ko. Tapos kailangan po, bago mag-start din ang church, nandun ka na, at bago mag-start ang church, kung sino yung mauna, ang matutuwa daw yung Panginoon. Na kaya yung mga anak ko po, pag malapit na kami sa church, tagbo sila kaagad po. Kasi gusto nila kung sino yung mauuno sa kanila, yun ang pinakaswerte. Kaya tsaka yung po, meron kaming isang parang sticker na kailangan sunod-sunod yung 7 Sunday na kung sino hindi mag-a-absent na. Meron din ganun po. Meron ba yun po sa pastor? Kasi lahat na ng mga sa YouTube nyo pinanood, pinakinggan ko po, wala naman po akong narita. Tapos naghahanap ako sa Bible, wala po akong makita namin yung ginawa ko po, kasi yung ginawa ko dati na grabe yung nagawa ko. Tapos ito lang pala yung kaya nagkamalas-malas yung ko sa buhay ko dahil sa mali yung tinanggap ko na gospel po. Sa inyo ko po nalaman po, kaya isa din po ako. Totoo yun. Ako'y naniniwala doon na talagang magkakamalas-malas ka pag mali yung gospel. Kasi nangyari yan sa buhay ko. Nangyari yan. Napatunayan ko yan sa buhay ko na kapag mali yung gospel na natanggap mo, sala sa init, sala sa lamig yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Parang bilog. Minsan nasa taas, minsan nasa ilalim. Ganun ang buhay mo, paikot-ikot, parang antsubibo na. Ganun ang buhay ng Kristiyano mo. Pero kung ang pananampalataya mo ay straight doon sa tinapos na gawa ni Kristo, wala nang panapanahon, buong panahon kang pinagpala, pinaburan, ligtas, matuwid, magaling. Ganun po ang tunay na mananampalataya. Pero tanong ko lang po sa inyo, kapatid, totoo ho yun? Seryoso ho ba talaga yun na may mga sobre-sobre na gold, silver? Hindi ko po maintindihan ho yun. Ano ho ba yun? Ako nga po hindi ko nakadalawang kuha din po ako, kasi 2 years po ako doon ng January, 2 beses. Kaya sabi ko, may pera naman ako, bakit ako hindi magbibigay sa Panginoon? Kaya kumuha din po ako ng sobre for 3 sobre yun, January, February, March. Puwera pa yun offerings, puwera pa yung nagbibigay ng sobre sa'yo na yung first fruit, puwera pa yung tithes. Pero kasi alam niyo, totoo lang Ito, pangunahan ko na kaya, disclaimer may nagbibigay naman sa akin. Pero kaya hindi naman ako kontra sa hindi nagbibigay. Pero kung tatanungin mo ang salita ng Diyos sa bagong tipan, 'di ba, binasa nga natin kanina, pinagpala na tayo ng Diyos, 'di ba? Tayo ay charito. So ibig sabihin, mag-tithes ka o hindi, magbigay ka o hindi, pagpapalain ka pa rin dahil kay Kristo. Kasi kung ang pagpapala natin ay base doon sa pananampalataya natin na kapag nagbigay ako sa Panginoon, pagpapalain ako. Pag nagbigay ako ng maliit, maliit ang pagpapala. Kapag malaki ang binigay, malaki ang pagpapala. So, ganun yung pananampalataya ng iba Kaya, ang Diyos naman, kahit na mali yung paniniwala mong yun, sige, gagawin din niya sa iyo yun. Maliit ang binigay mo, maliit ang pagpapala sa iyo. Pero kasi dapat natin maintindihan, may ginawa na si Kristo. Diyan. Na dahil sa Kanya, tayo ay ginawang karapat-dapat at tayo yung naging pinagpala at pinaboran ng Diyos. Ephesians 1:6, tayo mga Kristiyano ay bukod na pinagpala. Alam niyo ba yung charito? 2 beses lang yan binanggit sa New Testament. Yung una, binanggit yan kay Birheng Maria, na sinabi, di ba, ng anghel kay Maria na bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na yung anak na si Jesus. Di ba sinabi niya yun? Yung word na bukod na pinagpala sa sa Greek ay charito din.
Tapos, pangalawa, tayong mga Kristiyano, ay dyan, no, charito. Pag sinabing charito, bukod kang pinagpala. Pag sinabing pinagpala, kahit anong panahon, pinagpala ka. Kaya pag yan ang pinanampalatayanan mo, kasya dyan sa pagbibigay ng mga tithes and offering na yan, kasya sa pagbibigay na yan, kung ang pinanampalatayanan mo ay yung mas matatag, di hamak na mas matatag po yung pagpapala ng Diyos at napatunayan po namin yan. Hindi lang ako, marami hong napatunayan ng ibang mga Kristiyano yan, lalo na yung mga kasama ko sa pagpapastor. Pagpala ang pananampalataya mo ay sa finished work of Christ, hindi doon sa gawa mo. Matatag yung blessings, matindi. Yung pabor, kasi tinan nyo hindi kayang bayaran ng pera o ng salapi o ng anumang material na bagay yung kapayapaan ng buhay. Marami kang ang pera, hindi pa payapa ang buhay mo. Pero yung mga nakay Kristo, payapa yung buhay . So ano ba magbibigay ng kapayapaan sa buhay mo? Siyempre, una, yung relasyon mo sa maayos na relasyon sa asawa, relasyon sa mga anak, o relasyon sa kanino man. O sabihin na natin ganito, okay yung financial mo. Aminin naman natin talaga, di ba, na isa sa nagbibigay ng kapayapaan sa buhay, yung meron kang sapat na pera, di ba? So lahat ng yun, package yun, kapag nanampalataya ka na ikaw ay pinagpala at pinaburan dahil kay Kristo, hindi dun sa kaya ka pinagpala dahil nagbibigay ka ng ikapo mo, mga first fruit na yan, mga inventong turo ng mga pastor na yan. Natakot lang kasi po ako kasi nasa harap ako. Nagbibigay kasi yung mga iba. Sabi naman, may pera ka naman, ba't hindi ka magbigay? Alam ng Panginoon yan. Kaya po, ayun, natakot din po ako. Kaya kumuha din po ako ng sobre. Nagbigay din po ako. Nagbigay ka dahil sa takot. Pero, kasi nung una po, first time na January na pumunta ako, nailabas yung mga sobre po. Hindi ko ano yung sobre na tapos yung kumuha ka kung gusto mo. Tapos sabi ko magkano naman ibibigay dyan. Pag yung gold 5 lapat, pag yung silver 5 statut. Bale 2 lapat kalahati, tapos yung bronze 1 lapat. Kaya sabi nung kasama ko, yung bronze na lang kunin mo. Sabi kasi hindi ka naman nagtatrabaho, bronze na lang. Kaya bronze na lang yung kinuha ko po. Pero nagtataka ako. Pero ngayon kapatid, moving forward tayo, sabihin natin na yun nga, nangyari na yun. Pero ngayon kapatid, naniniwala ka ba na magbigay ka sa simbahan o hindi, pagpapalain ka pa rin? Naniniwala ka ba ron? Naniniwala kasi po dati hindi naman ako nagpalasimba po. Pero marami talaga akong pumapasok. Hindi ako nagtatrabaho pero may dumarating na blessing sa akin na yung hindi ko inaasahan po. Marami po. Tapos, nung nagsimba ako doon, yun, marami ng problema na dumating sa akin. Kaya naniniwala po ako na mas maganda pa ngayon nagbibigay po ako sa mga kamag-anak na nangangailangan. Mas doon po siguro kaysa nagbigay ako diyan sa pinuntahan ko. Na malipal. Tama po yun. Tandaan niyo po, wala naman na masama magbigay kung ang pagbibigay natin ay bunga ng tayo pinagpala na. Tinama, sa amin dito, lalo na dito sa Bride of Christ, ang tinuturo ko talaga rito, wherein turo naman talaga ng Biblia yun na nagbibigay tayo ng ikapu natin o kung magkano man yan o first fruit man yan o kung ano man yung binibigay natin. Kaya kami nagbibigay ng ganyan, hindi para pagpalain, kundi dahil kasi kami, pinagpala na kami. Bunga lang yan ng kami pinagpala na. So, ibig sabihin... Ako po, natatakot. Ibig sabihin, kapatid... ganun talaga. Hayaan nyo na. At least ngayon, okay na, naiintindihan nyo. Ako, natatakot po ako. Baka hindi po ako magbigay. Baka, magagalit yung Diyos na kung hindi ako magbigay. Kasi, first time talaga ako nung una po. Tapos, yung mga sobre binibigay araw-araw na yung mga sa ibang kasama ko. Pero ako kasi po, minsan lang Sunday, minsan lang po ako nag-attend sa ibang araw. Kaya pagka mag-attend ako sa ibang araw, mag-offerings pa, may sobre pa po. Pero maganda yung nagbibigay ka na masaya ka . Alam mo yun? Kaya ako nagbibigay sa pastor na to o sa simbahan na ito kasi nga,
na-bless ako, napagpala ako sa gawain nila, sa servisyo nila, o sa pagtuturo nila. Iba pa rin yun. Oh. Iba pa rin yun. Ako, halimbawa ako, nagbigay ako, total, nag-aaral ako sa Bible school, nagbigay ako doon sa gawain doon. Kaya ako nagbigay doon, hindi dahil sa obligasyon, kundi discretion ko yun eh. Nagustuhan ko yung turo eh. May natutunan ako eh. Tsaka ginanahan ako sa turo niya eh. Na-bless ako sa turo niya. So, bibigay ako. Kaya ka nagbibigay kasi walang ano yun. Walang halong takot yun. Kasi tinan mo, ang liwanag kasi eh. Sa 2 Corinthians chapter 9:7 pala, sorry. Sabi rito sa Bible, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Yan daw yung tunay na pagbibigay, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Yan yung mga katangian, no? Sariling pasya, maluwag sa loob, hindi napipilitan, kusang pagbibigay, at may kagalakan. Yan ang tunay na pagbibigay. Pero kung ang pagbibigay natin dahil, nako, baka tamaan ako ng kidlat, baka magalit ng Diyos sa akin. Yung sa offerings po, kusang, hindi ako nangihinay. Pero yung sa mga sobre, mga sa gold, silver, and bronze, nagtataka po ako. At saka yung bibigyan ka ng sobre, tapos kahit hindi ka magsimba, lalagyan mo ng pera araw-araw hanggang sa pagpunta mo sa sunod na linggo, ibabalik yung sobre sa church. Doon, nagtataka po ako doon. Pero naka 2 years din po ako. Ibig sabihin, kahit hindi ka umatin, pero yung offering mo, present ka. Opo. Ganon. Opo. Kaya, guys, hindi ko sadyang matawa. Hindi naman sa nananalait ako. Pero, ano gagawa nyo? Natatawa ako. Di ba? Pero kaya po pag iniisip ko, hindi na po ako na-i-stress or kasi narinig ko yung lahat ng mga video. Pero ayaw ko sana po magtanong. Pero lahat na ng video nyo po na panood ko, wala naman talaga po yung silver, gold, silver, and bronze. So, wala kasi. Sabi ko, pagka siguro magtanong kaya ako. Kasi hinahanap ko talaga yung at saka yung magbigay ng at saka yung magdala ng rosas. Wala naman pong ganun sa sa Acts, sa unang Kristiyano, wala silang mga sobrang may gold, silver, wala namang and bronze. Wala. Pero lang yun po, first day of January, tapos ng January, February hanggang March lang yun po. Pwera pa yung tithes. Kaya tuloy naniniwala ako. Kaya idol ko si Eli Soriano pagdating sa ganyan eh. Yun daw ni simbahan, ginawa raw negosyo. Hanga-hanga ako kay Eli Soriano pag binabanatan niya yung mga ganyan. Kahit born again tinitira niya, tuwan-tuwa ako sa kanya kasi basta, ewan ko makakatawa kasi. Kaya si Soriano talaga, idol ko yan pagdating dyan sa mga ganyang banatan na binibigwasan yung mga ginagawa raw, negosyo yung simbahan, yung mga pastor daw, talagang nakakabili ng helicopter, diba? Alam naman natin kung sino yung mga ganong pastor, di ba? Yung mayaman yung mga yan. May sariling isla yung mga pero yung mga miyembro niya nanlilimahid, naghihirap. Hindi ho maganda ho yun. Pero bahala na ho kayo. Basta ako sa simbahang ito, magbigay kayo o hindi, mag-tithes kayo o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Ngayon, kung nagbibigay kayo dahil natuwa kayo, okay lang. Kasi sa akin naman, may nagbibigay din naman. Okay lang. Pero hindi ko inuobliga kayo na hindi. Kung tutuusin nga, doon kayo sa church nyo. Kung meron kayong mga church, doon kayo magbigay. Mas suportahan niyo yung mga pastor nyo. At mahalin nyo sila, yung mga pastor nyo. Kasi yun pa rin ang binigay ng Diyos sa inyo. Ako naniniwala ako na yung mga umaattend dito, may mga kanya-kanya kayong church. Okay lang yun. Hindi naman kasi church tong na to eh. Remember, vlogger po ako. Kaya lang naman ako naging pastor dahil nag-aaral ako ngayon ng Bible School at natatapos na ako. Kaya binabansagan na ako ng pastor ngayon. Pero kung sabihin nyo na meron na legal na church, wala pa.
Kaya lang naman ako naggaganto online para ma-refresh yung mga yung mga churchgoer na kamusta na yung pagche-church nyo? Yun, dito kayo umatin para malaman nyo yung totoo. Pero yung pagdating dito sa mga bagay na diyan, yung mga sistema ng pagbibigay, hirap yan. Kasi una, wala naman sa Bible na obligahin mo Kaya yung nga tao. po. Wala naman sa Bible na obligahin mo yung tao na magbigay. Wala ako sa Bible. Ilang beses ko na po inuulit-ulit ko yung mga video, yung mga inaano nyo, upload nyo, wala po talaga na kung, at saka inaano ko sa Bible ko, wala talaga. Kaya may nagyaya sa akin ngayon po, nag-attend ako isang beses. Tapos, sabi ko, parang mixed yun naman to, iba na sa turo ni Pastor Erwin, kaya hindi na po ako tumuloy ulit. Tapos nag-aano sa akin, nagpapadala ng mga prayers na, tapos hanggang sa mga Old Testament na naman. Sabi ko, hindi na lang po ako nag-reply na, hindi na lang po ako umaten. Basta ganito po sa atin na kami po dito sa Bride of Christ, baka kami rito, nagbibigay kami rito dahil hindi para pagpalain, nagbibigay po kami kasi pinagpala na ho kami. Mga sobra, mga excess, binibigay namin yan sa mga karapat dapat bigyan. Kung meron akong, kagaya ko, meron akong pastor na binibigyan din. Kaya ako siya binibigyan kasi nabibless ako sa kanya. Natutuwa ako sa kanya. Discretion ko yun. Magbigay o hindi, pagpapalain pa rin ako ng Diyos. Hindi ako pinagpapala ng Diyos dahil nagbibigay ako sa pastor na yun. Kundi, kaya ako pinagpapala dahil kay Kristo, dahil sa tinapos niya. Dun yung counted yun, yun ang credits nun. Kaya wala pa rin talaga tayong dapat ipagmalaki. Oo po. Pero kahit sa ibang bansa po, ganun din. Yung kapatid ko din, ganun din. Pero ngayon, ayaw niya talaga pumunta kasi yun sa mga ganun lang. Puro sobre. Kaya yung mga video nyo, pinapadala ko, pinapas ko sa kanya po. Basta ikaw, mahalaga kapatid ikaw. Kasi ikaw yung kausap ko ngayon. Mahalaga lumaya ka. Maging malaya ka kapatid. Huwag mong stressin yung sarili mo dyan sa pagbibigay na yan. Tandaan natin. Matagal na po. Minsan naman, tama rin yung sinabi mo na minsan nga, mas nakakapanghinayang pang magbigay sa ganyan cash. Di bigay ko lang sa kamag-anak ko nangangailangan. Minsan nga, maganda pa nga yung ganong idea Bigay mo lang doon sa kamag-anak mo nangangailangan o sa kapatid mo nangangailangan, di ba? Pero kung talagang depende sa iyo yun kasi kanya-kanya tayo ng personality. Kung natuwa ka, di magbigay. Kung hindi, wag. Walang obligasyon naman kasi dyan Pero ang daming nagte-testimony po sa kanila na pinagpapala daw sila. Kaya yung sakit nila na gumaling. Mga Pilipino, mga Pilipina. Tingnan mo nagte-testimony sila sa TV ilalabas sa po. Tingnan mo sino na itaas? Alam mo sino na itaas? Sila. Bakit? Mabuti na lang po nagbibigay ako sa Panginoon. Hindi naman ganoon merong ganoon Nagbibigay ako sa Panginoon kundi dahil sa pagbibigay ko sa Panginoon, ako ay pinagpala ngayon. Ako ay hindi nagkakasakit, na-promote ang aking anak sa trabaho. Mabuti na lang nagbigay. Sino na itaas? Performance. Sino na itaas yung pagbibigay? Wala, hindi si Kristo na itataas. Pero kung ang paniniwala mo at pananampalataya mo, where ito naman talagang totoo na kaya tayo pinagpala dahil kay Kristo, sino na itaas? Si Kristo, ang Panginoon. Opo. Kaya ka pinagpapala, lahat ng meron ka, ay hindi mo yan achievements. Lahat yan ay regalo lang ng Diyos sa'yo. So, yun ang pagkakaiba natin sa kanila. Ay, kaya po, baka gusto ko pag umuwi po ako, Pastor, mag-PPM ako sa inyo. Sige po. Okay lang po. Basta manatili ka lang, agaya ng kausap ko kanina, manatili ka malaya, kapatid. Palayain mo yung sarili mo, may sinabi na ang Biblia, na ikay pinagpala at pinabura na. Ngayon, kung magbibigay ka, okay lang yan, pero wala dyan dapat yung, yung pressure, walang stress dapat na mangyari sa'yo pag nagbibigay ka. Kung di mo kaya magbigay, huwag ka magbigay. Hindi na po ako nagmi-ministry po kasi puro Old Testament ang tinuturo po.
Kaya mas naano ko pa sa channel niyo po. Oh. Makinig lang ako kayo ng salita ng Diyos, mas okay pa ho yun. Kasi yun naman talaga ang ang ministry of the word talaga. Kasi yung mga yan, mga event lang naman. Ito na-realize ko to bandang huli. Akala ko dati, yung pag-worship ko, yung pagtutugtog ko. Kasi tumutugtog kasi ako, musician ako. Akala ko kasi dati, yung mga bagay na yun ay pogi points. Pogi points ko kay Lord. Ay pagiging musician ko nung araw. Yung pala, ang pagiging pogi mo points mo pala, hindi doon sa gawa mo, hindi sa ministry mo, kundi dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Kaya simula noon, oo, namimiss ko ng tumugtog. Ako rin, namimiss ko na rin yung mga ginagawa ko dati. Pero kung sasabihin natin na yun bagay na yun na magbibigay ng kaluguran sa Diyos, hindi. Nalugod ang Diyos sa atin dahil kay Kristo, hindi sa mga gawa natin. Kaya yung mga ganyan ay hindi pa rin. Kaya ako rin parang nawalan na rin ako ng ganang mag-ministry dahil dyan. Kasi nga, wala naman talaga sa ministry ang kaligtasan Kaya ka lang ministry kasi ligtas ka na. Nangyayari kasi sa atin noon, tinuro sa atin, kailangan, kumpleto ka ng atin ng simbahan. Diba? Kailangan kumpleto ka ng pag nawawala ka sa simbahan, kagaya ng kapatid na kausap natin kanina, parang nawawala patuloy ang kaligtasan mo. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun ang tinuturo ng bagong tipan. Pero po nung hindi kita nakilala po, Pastor, ganun din ako po. Okay yung lang. kanina, ganun din po yung nararamdaman ko. Pero mula nung nakilala po kita sa channel niyo po, nawala talaga po yung stress, yung takot ko, yung mga nagawa ko po sa perverted, sa Catholic, nawala po. Pasalamat ka sa Diyos, kapatid. Pinalaya ka niya. Yun kay Kristo ka magpasalamat talaga. Kundi dahil sa Kanya, lahat kami, ako, instrumento lang naman tayo. Ako rin Ako rin naman, meron din naman akong dapat pasalamatan din na taong ginamit din ng Diyos sa akin. Wala, kanya-kanya lang tayo ng paggamit. Ako, ginamit, gaya niya, si Bishop Emmy, ginamit ng Diyos sa akin yan, nakakilala ako. Napunta ako sa Full Grace. Kaya nga pag nakikita kami ni Bishop Emmy, lagi ako nagpapasalamat sa kanya. Bishop, salamat sa iyo. Parang ikaw din ganyan. Lahat tayo, kahit ikaw din naman pag nag-share ka sa iba, darating ang oras, may magpapasalamat din sa iyo. Lahat ay pinag-ugnay-ugnay lang ng Diyos talaga. Kaya mas recommended ko talaga na sa Diyos ka magpasalamat kasi siya nag-set up niyan, sinet up lang tayo lahat sinet up lang tayo ng Diyos para tayo ay makakilala sa Kanya. Gumamit lang siya ng tao para makakilala tayo sa Kanya. Kaya talaga sa Diyos ang papurit, pasasalamat talaga, kapatid. Po, dinadasalan ko, nagpapasalamat talaga po ako dahil sa Panginoon dahil nakilala kita at na ibigay ka niya sa akin na naliwanagan talaga po ako. Ay, salamat talaga. Salamat naman po sa double honor po. Salamat. Tututsugoy po. Salamat, Pastor. Okay, salamat po, kapatid. Basta, tanong lang kayo next week kung may chance uli. Balikan kita. Opo, thank you po. Okay, salamat Charito po. Charito po. Okay, so 9:21 p.m. Patuloy pa rin tayo sa tanong. Sana naman lalaki, no? Eto si Jessron Gomez. Sir, pwede na po kayo magtanong, sir. Jessron Dirk Gomez. Yan. Jessron Dirk Gomez. Wala. O sige. Talon tayo kay Rich Benedict Busio. O Busio ba yun? Sorry. Rich Benedict. Pwede na kayo magtanong, sir. Rich Benedict. Pwede na po kayo magtanong. Wala. O, sige. Di bale, tanong na rin. Si Reniel Gubal. Pwede na po kayo magtanong, sir.
Hello, Pastor. Ay, hello po. Sige po. Magandang gabi po. Hmm, Narito po sa ating lahat. Charito po. Pastor, Opo. wala po akong wala po akong tanong. Ah, Nakikinig lang po ako. okay lang. Sige, sige. Okay lang. Pero salamat sa iyo, ah. Salamat din sa iyo na sa pag-attend niyo po. Salamat po sa inyo. Okay po. Narito po sa lahat. Charito po. Salamat po. Okay, so sige, si ano na lang, lalaki uli, si Jaime Santos. Sir Jaime, pwede na po kayo magtanong? Jaime Santos po. Ayaw Sige, okay lang. Di bale, yung mga nagtaas lang ng kamay. Sige nga si Rodel Araneta. Sir Rodel Araneta, may tatanong ho ba kayo sa amin? Hello po. Narinig. Opo, sige po. Go ahead po. Okay, salamat po kapatid para sa kaunawaan ng lahat. Kasi silang itanong about regarding po sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Opo. Opo. Yun po, paghahandog ng isa po, yung paghahandog ng isa po ay isa rin po ba ito sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus? Actually ho kasi, ang pag-ika po una, yan po ay kaugalian po yan ng mga Hudyo eh. At naging opisyal na ano po sa kanila po yan, opisyal na kasama sa law of Moses. Ngayon, tanong mo sa akin, paano si Abraham? Nag-ika po siya. Nag-ika po rin si Abraham, pero yung inika po niya, hindi po niya pinaghirapan, kundi yung po ay mga nasamsam niya sa gera nung araw. So, nag-ika po rin si Abraham, pero yun po ay samsam lang po niya doon sa sa nasakop niyang mga bansa nung araw. Hindi kagaya nung ika po sa panahon ng Israelita, ito ay para sa batas sa kanilang ordinansa nila yan eh. Kasi tingnan niyo mabuti maraming pastor na nagko-quote ng verse na to, pero hindi inintindi mabuti kung sinong kausap dito eh. Sabi rito sabi sa Malakay 3, wait lang Sabi dito verse 6, akong si Yahweh, hindi pa kayo lubusan nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago ng aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikid kayo at sinuway ninyo ang aking kautusan. So sinong kausap dito ng ating Panginoon? Mga Hudyo. Sabi dito manumbalik kayo sa akin, manumbalik din ako sa inyo sapagkat si Yahweh makapangyarihan sa lahat. Tinanong nyo, paano nyo kami mapapanumbalik sa inyo? Tapos ang tanong naman ng Diyos, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? O hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa anong paraan? Sa mga ikasampung bahagi ng mga handog. Sabi rito, isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. O so anong bansa to? Israel. So, ano yung verse? Ito yung, dali ninyo ang inyong ikapu para matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Sa ibang version to, templo eh. Bring all your tithes that they may be a meat in mine house. Oh. So, tinan nyo to, magbigay daw para pagpalain. Sabi dito sa ikapu. Pero may sumpa pag hindi ka nagbigay. Sabi dito na hindi ko nakakayaang salantain ng mga balang inyong mga pananim at namumunga ang mga ubasan. Dalhin niyo ang sasabihin ko ng lahat ng bansa mapalad at napakainam na naninirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ito ay pangako sa mga Hudyo.
na yung pagpapala daw ay bubuksan daw yung durwangaw daw ng langit sa kanila. Kung sila ay mag-iikapo, tingnan po, kung sila ay mag-iikapo, may kondisyon. Oh. Ngayon, ito kasi ay pangako ng Diyos sa tao na pagpapalain ko, yung nagbibigay ng ikapo. Sino kausap ng Diyos dito? Di mga Hudyo. Linaw-linaw naman, no? Kung babasahin nyo ba its context, Hudyo eh. Sabi rito, no? Verse 1 nga lang eh. Ayan, wait lang ah. Merong verse na inapo ni Israel eh. So ito ay sa Israel po talaga. Okay, alam naman natin by context sa mga Hudyo po 'yan. Pero ayun kasi ang issue ho kasi diyan, paano pagpalain? Okay, paano pagpalain? Yan po ay Old Testament. Ngayon sa mga Hentil sa New Testament, paano ba pagpalain? Paano ba tayo pagpapalain sa mga bagong tipan? Oh, ang pagpapala sa atin ay naigawad na noon pa. Kapag ikay nanampalataya kay Kristo, ito yung binabagit ko kanina na we are charito, itong verse na to, Ephesians 1:6. At sinabi rin naman sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, yung pananagana ng Kristiyano nandito na kay Kristo, no? Sabi dito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, hindi kaila sa inyo yung biyaya ng Diyos, yung regalo ng Diyos. Ano daw yun? Na kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa magitan ng kanyang pagiging mahirap. So, yung paghihirap pala ni Kristo rito, ay ginangyari yun para tayo ay maging managana. Oh. Dadaan ka pala kay Kristo para ikaw'y pagpalain. Hindi kagaya sa lumang tipan, kailangan mo mag-tithes, kailangan may gawin ka. Pero ito iba, pananampalataya kay Kristo. Na kaya daw siya naghirap. Sabi naman ng mga ibang pastor, yan, spiritual yan eh. Spiritual na paghihirap yan ni Kristo. Kaya spiritual din yung blessing sa'yo. Ayan, tinuturo ng perverted. Spiritual blessing daw. Bakit? Yung bang paghihirap ni Kristo, hindi ba literal yon? Tingnan nyo, no? Si Kristo, naging mahirap. Totoo naman yun eh. Kung tutuusin ko ang intensyon lang ni Kristo ay iligtas lang ang ating kaluluwa, ang ating salvation, bakit naghirap pa siya? Tutuusin nga, una pa lang, kapanganak ang pangalan ni Kristo, parang gihirap na eh. Sasabsaban siya pinanganak eh. Oh. So kapatid, ibig sabihin po na inabolish na rin ng Panginoong Kristo yan. Kasi kung ang mga Israelita na binigyan ng inatangan ng alituntunin yan, hindi nila natupad yan. Nag-failure sila. Tayo pa ng mga hintil na naging Kristiyano, na napalatay sa Panginoong Kristo, dapat ba tayong masakop ng alituntunin yan? Hindi, di ba? So sa akin lang po, gusto ko lang po malinawan na kung tayo po ay talagang hindi perverted gospel, so dapat po nating panampalatayanan na kasama yan sa tinapos na gawa ng Panginoon sa Kristo. Kasi mababasa rin natin sa Hebreo 5 hanggang 10, makikita natin kung paano inalis ng Panginoon yung mga yan. Kaya nga, turo sa atin sa 2 Corinthians 9:7, yun ang dapat natin sundin. Hindi ko masama ang magbigay, magkaloob sa gawain, na may kaakibat na mabuting kalooban, no? Yung hindi napipilitan, pasyon ng puso po. So, malinaw po yun na dapat lagi natin ibabahagi yung katotohanan na bilang Kristiyano, panampalatayanan natin na tayo pinagpala ng Panginoon. Amen hindi po. dahil sa tayo nagbibig. Amen Tama po ba? Amen po. Kasi maliwanag naman nung kasi rito na siya pagka si Kristo ang kaganapan ng kautusan. So, kung siya ay end of the law, lahat ng aakibat ng mga bagay na para sa Diyos na dapat mong gawin, tinupad na po niya yun. Kaya siya na po yung katapusan noon. Ngayon, kung manampalataya kay Kristo, para mo na rin tinupad ang law. Kasi siya nga yung end of the law. Ngayon,
ang resulta nun, pagpapala na. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano talaga ay pinagpala na. Ngayon, kung ang pagbibigay mo naman ay hindi naman ang issue ron ay para pagpalain ka. Kasi ito yung binabanggit ko po kasi kanina, issue yun para paano ba pagpalain. Ngayon, kung ang pagbibigay mo naman, ang motibo mo sa pagbibigay ay dahil napagpala ka o natuwa ka sa tao, natuwa ka sa simbahan o sa isang gawain, yun po ay discretion nyo na po yun. Kaya nga, doon papasok yung sinasabi sa 2 Corinthians 9:7 na ano daw katangian daw na nagbibigay. Kasi ito yung mga katangian na nagbibigay, di ba? Sabi sa 9:7, na ang bawat isa ay dapat magbigay ng sariling pasya. Decision niya yun. Walang sapilitan doon. Tapos maluwag ang sa loob. At hindi napipilitan. Dapat po pala, ang ituro natin yung sa 2 Corinthians 9:7. Hindi yung sasabihin natin na, kasi marami ako nakikita na mga churches, yung mga nagdadaluhan ko, yung tithes and offering, lagi nilang yung sinasabi na magbigay ka ng tithes, mag-offer ka. Pero hindi naman nila nauunawaan kung ano ibig sabihin ng tithes. At saan nagmula ang tithes. At ano ba yung layunin, bakit nagta-tithes yung sa Old Testament. So may kanya-kanyang layunin eh. May pamantayan din ng Diyos about sa pagkakaloob ng tithes. At ito ay hindi applicable sa atin. Kasi malaya na tayo eh. Pinalaya tayo ng Panginoon, hindi tayo nasasakop ng alisin-pilihan. Pinagyaan nga tayo. Kaya nga, dito madalas sinasabi ng Panginoon, di ba, sinabi niya, nirebuke niya yung mga Pariseo sa Matthew 23, di ba? Na sinabi niya, kayong mga nagtuturo ng kautusan, di ba? Pero hindi nila alam kung alin, kung nagbibigay sila ng mga ikapo daw. Kasi maraming Kristiyano na minsan sinasabi nila ginagawa nilang yung reason out yan. Ayun nga, yung mga Pariseo nagbibigay ng ikapo o yung mga itinuturo ng Panginoon. Pero di naman nila naunawa yung sinasabi sa Matthew 3:23 na mismo ang Panginoon Kristo tiniligsa niya yung mga Pariseo. Kaya sinasabi niya dito na sila nagbibigay pero mga hipokrito sila. Mga Hudyo yun mga Hudyo sila. Tayong mga hindi nasasakop. Tayong mga Kristiyano hindi nasasakop ng alituntunin ng inatang ng Diyos sa mga Israelita. Pero kinalugdan tayo ng Diyos, kinakabagan tayo, nakilala natin. We are predestined. Nakita ng Diyos yung ating buhay at malangkas nila. Di ba sinasabi nga natin yung binuksan mo kaganina sa Psalm 139, di ba? Na wala pa tayo sa mundong to, kilala na tayo ng Diyos. Nanduro tayo sa sinupupunan ng ating mga magulang, nakikita tayo ng Diyos. Siya yung humubog sa atin hanggang sa tayo inuwal niya. So makikita natin dito yung kabutihan ng Diyos. So pinagpala tayo at pinaburan. Kaya kung tayo pinagpala at pinaburan, dapat talaga nating panampalatayanan yung tinapos na gawa ng Panginoon. At I believe na yung tithes and offering na yan, kung sinasabi natin na ako nga, naghahandog ako, nagbibigay ako ng tithes and offering, parang niloloko natin yung sarili natin. Kasi hindi tayo nasasakop ng alituntunin na yan. Pangalawa, hindi naman tayo mga Israelita. Sabi nga kasi yung tithes daw is from the land of Israel, magmumula. Yung mga ari, mga produkto. At ang mga tribe of Israel, 11 tribe of Israel, hindi lahat sila inatasan ng Diyos na mag-tithes. Kundi yung lamang may mga Israelita na mayroong lupain, mayroong hayupan, yung may mga produkto na binibenta. Yung kaya nga sinasabi yung isa po, mga bunga, mga ari o produkto na nagmula sa lupain ng Israel. At kung gagawin daw ng Diyos ng mga Israelita ito, na magkakaloob sila para matugunan yung mga Levita na nagtatrabaho sa templo, pagpapalain sila. Pero sila ay naging failure. So, ang purpose ng ikapo, yung pagkakaloob ng yung 10 bahagi noon, actually, hindi lang 10 bahagi kung totalin kasi mababasa natin ang ikapo, may ikapo para sa maghihirap, para sa mga balo, para sa mga dukat, no? At mayroong ikapo sa pesta. So, ilinaldaw sila every 3 years, every 2.5 years, like that. Kung sinasabi natin tayo nag-iikapo,
Nasusunod kaya natin yun. Opo, basta Hindi kasi lumalim na yun. kami ho rito, kaya ako nagbibigay, hindi dahil para pagpalain, kundi ito ay excess lang. Kasi nga ang liwanag ko dito, no. At kaya tinan nyo, no, kapag nagbibigay ho tayo, ito yung bungo eh. Kaya ka nagbibigay dahil pinagpala ka na, kaya maluwag ang loob mo. Hindi ka napipilitan, 'di ba? Tapos kusa yung pagbibigay mo. Ito yung mga nagbibigay ng naiintindihan yung pagbibigay. Ang pagbibigay, ka nagbibigay hindi dahil sa batas, hindi dahil sa rules, kundi kaya ka nagbibigay kasi ito yung bunga ng pagpapala ng Diyos sa iyo dahil pinagpala ka na. Oh. Kaya yan po ang dahilan kung bakit po nakalagay dito sa 2 Corinthians 9:7 na ang tunay doon na nagbibigay ay maluwag ang loob, puno ng kagalakan, kusa yung nagbibigay. Kasi yun po yun. May ng asal sa pagtulong sa kapwa. So, yun po ang napakalaga. Napakalaga sa Panginoon yung yun po to. Alam natin, ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. He is the truth. He is the light. He is the way. So, kung tayo, sinasabi natin na sinusunod natin ng Panginoon sa Kristo, dapat pa ng palatayanan natin yan. Wala nang iba pang handog na hihigit pa kundi yung buhay niyang inhandog, sinusugo niyang banal para sa ating lahat, sa ating mga kasalanan. Kaya, kasi mapapansin mo, kaya yung iba, marami rin mga umaakin sa church na sa perverted kasi alam naman natin kulang sa kalaman ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga po na dapat natin saliksikin yung salita ng Diyos. Pag-aralan natin, unawain natin kung ano po ba yung mga napapaloob rito upang magkaroon tayo ng karunungan. Kaya yun lang, Pastor. Maraming salamat at nasagot mo yung tanong ko na kasama na to sa mga inalis ng Panginoon. Amen po. Salamat po. Salamat po. Okay, so 9:40 p.m. Salamat po sa naibahagi ni kapatid na Rodel Araneta. Salamat po sa inyong noted po yung mga sinabi niyo po. Salamat po. So, yun lamang po. No? So, 9:40 p.m. Pwede na ho tayo mag-entertain pa ho ng isa pang tanong. Teka lang Sige, mukhang nangangailangan tong tanong na to, no? Si Alpogs 123 Milagroso, pwede na po kayong magtanong po. Si Milagroso po. May tatanong ho yata kayo sa akin. Alpogs 123 Milagroso, pwede na po kayo magtanong. Ano lang, may kausap lang ako. Hello po. Hello po, magandang gabi sir. May tanong ho kayo? Opo pa. Pastor, teka lang po, medyo malakas ang ulan. Papalit lang po ako sa taas. Oo, sige. Oo nga. Po, Pastor, magandang gabi po. Magandang gabi ho. Sige po. Salamat po. Kala ko hindi na ako mapapansin sa Pastor, kasi first time ko lang pong naka-join po sa dito po sa po ba to? Yung Google Meet po ba, Pastor? Pastor, bali, 4 months ko na pong subaybayan yung video nyo. Halos siguro 20 hours yata a day ang nakababad po talaga sa tenga ko yung yung mga video nyo. Salamat. Naya ako. Kasi Pastor, nung nakaraan, meron akong naging malaking problema, Pastor. Matagal na po ako sa ministry. Siguro 20 years po. 15 years po doon sa kabila sa una. Tapos 5 years po ngayon sa sinundan po dito sa Cavite. Bali, Pastor, sa Cavite po kasi wala akong pamilya, wala akong masyadong kaibigan. Si tatay po, Pastor din po, nung buhay pa siya. Bali, nung sabihin ko na po yung pangalan ng church, no? Bali, nasa IJIL ako ng Pastor eh. Tatay Pastor din po noon.
Parang mayroon po yata siyang pagtawag dito sa Cavite. Napunta po siya dito sa Cavite. Mhm. Bilang anak po, lagi niya po ako sinasabihan na, anak, tulungan mo ako sa Cavite kasi meron akong parang naging pastor nga rin siya dito. Mhm. Kasi siyempre po, pastor, ang tagal ko sa DIL, 15 years. Mhm. Musician po kasi ako doon eh. Tapos naging youth leader po din ako doon. Mhm. Hindi ko po siya maiwan agad, pastor eh. Kasi siyempre po, napamahal na po yung mga naging kapatid mo doon. Mhm. Tapos pastor, pwede na po ako na, kasi uso nga po dyan yung mga J12, yung mga kailangan mag-disciple ka, di ba po? Mhm. Bali na po ako ng, ang dami kong, ako yata pastor yung naging maraming alagang mga youth doon. Bali yung dalawang naging bunga ko dung youth, pastor na po sila ngayon, dalawa. Mhm. Ang problema po, nung nagpo-post na po ako sa sa Facebook ng About Grace, Mhm. parang nararamdaman ko yung rejection, pastor. Pero hindi naman ako nag-share sa kanila na kumbaga siguro na-feel din siguro nila na parang iba yata na parang iba na yata espiritu ni, parang ganun. Kasi dati naman pastor, okay naman yung mga kinakamusta nila ako. Tapos dito naman pastor sa Cavite, wala na nga si tatay. Tapos yung pamilya ko kasi pastor nasa Laguna, ako lang din talaga mag-isa dito. Parang wala po akong malapitan. Tapos yung bagong church ko po nga po dito pastor, dating JIL din po, sabay po ni tatay yun. Napunta naman, siya naman nung namatay po si tatay, siya po ang pumalit dito. Bali, naging ninong ko po siya sa kasal. Mhm. Tapos naging instrumentalist din po ako dito. Tapos yun po, pastor, nung nagkaroon po ako ng problema about sa family, talaga sabi ko, wala akong pupuntahan kundi kay Lord. Talaga nagbasa ako ng Bible. Pero ang tagal ko sa ministry, pastor, hindi ko nakahiligan magbasa ng Bible. Pero nung time na yun, pastor, talagang parang sabi ko, Lord, ayokong, kumbaga pagka sumuko ako, parang sa basurahan ako pupulutin. Mhm. Sabi ko, ibubugol ko yung panahon ko magbasa ng Bible, manood ng YouTube. Tapos basta nadaan ko yung YouTube mo. Mhm. Masama pa nga po yung kung paano ko nakalala yung YouTube mo, pastor, parang pangit pa nung way. Kasi meron ako na, hindi ko alam kung pastor siya. Hanga ako sa kanya. Mhm. Maganda rin yung turo niya. Tapos binanggit niya yung pangalan mo. Sabi niya, meron nga nagtuturo ng grace na huwag niyo raw paniniwalaan, huwag yung pakikinggan. Di sabi ko, sino kaya yun? Binanggit yung pangalan niyo. Tapos the Bride of Christ. Parang binatikas ka doon, pastor, na Mhm. nagtuturo ka daw ng hindi mo alam yung sinasabi mo. Kasi may binanggit ka doon, pastor, na yung yung tax collector na si Timothy, si Mateo po ba yung pastor? Mhm. Parang meron kaya nabanggit doon na sino ba yung tax collector, si Mateo ba? Mateo ba? Mas Timothy. Mateo, no? At Timothy ba yung pastor? Yung tax collector, parang Mateo po. Mateo, parang nabanggit mo na doon na basta hindi ko alam, parang ganun. Parang inano ka na yun. Tapos sabi ko, oo nga, no? Tapos sabi nung nagbablog na yan, panoorin niyo yung mga mga video, pero yung paniniwalaan. Di ako naman na parang kinilig ko. Kasi talagang gusto ko, pastor, maani utak ko kasi marami kong problema nung araw na yan. Mhm. Tapos, pastor, doon ako na-open na una, pinanood ko lang, pastor, wala naman akong balak talaga sa baybayan eh. Mhm. Doon na, pastor, na nalaman ko na yung nasa bagong tipa na tayo, hindi tayo Hudyo, si Pablo po yung pinagkatiwalaan about sa gospel. Mhm. Unti-unti, pastor, talagang halos siguro minsan 24 hours talaga nakababad yung tenga ko sa headset. Kasi pastor, meron talaga akong pinagdaanan nun. Bali, pastor, kahit natutulog ako nun, gumagana pa rin minsan nalolobite yung yung earpods ko, naka-open lang yung cellphone. Minsan sinasabi ni nanay, paulit-ulit naman yung pinapanood mo. Yun lang, pastor, kumbaga natutuwa ako, pastor. Kumbaga, dati rin kasi kung pastor, pag meron ako na napapakinggang parang
about grace, full grace, once saved, always saved. Parang kinukontra ko talaga, parang minsan nga dinidibate ko na eh. Dinidibate ko pa po. Pero ngayon pastor, parang napakalino na po sa akin. Parang masyado akong naliwanagan sa mga napanood kong video sa'yo, pastor. Kaya ilang pastor, kumbaga nalulungkot lang ako, pastor, sa mga nung isang araw nga pala, pastor, dinalaw ako ng mga dati kong ka-churchmate na bumalik daw ako, tumugtog kami. Parang wala ng yung nga po itatanong ko, pastor, okay lang po ba, pastor, na bumalik ako doon kahit parang wala nang enjoy? Kasi kumbaga, pastor, perverted po talaga yung turo nila. Okay lang po ba yung pastor na join ako sa kanila kahit hindi masaya, pastor, pero nakita ko na yung kaibahan ng turo. Ano po ba magandang gawin, pastor? Kasi ang makakasagot niyan, kapatid, ikaw din eh. Tinan mo sabi mo nga, naliwanagan ka na. Tapos hindi ka na komportable sa kanila. So, ang tanong dun, sa'yo ko dapat ibalik yung tanong na yun. Ang tanong dun kaya mo ba na pakisamahan sila sa kabila ng iba na yung perspective mo tungkol sa salita ng Diyos. At sila rin naman malamang ganun din sa iyo, alam nila na iba ka na rin. Kasi tinan mo tayo kasing mga naliwanagan, ang nangyayari kasi kapag nalaman nila na once saved always saved tong turo nito, grace to, kulto to. Merong tinatawag na emotional meron ng parang sa baso na basag na yung may lamat na ang tingin sa iyo. Tingnan mo, pag ang mga perverted nakahalubilo mo, tas alam nila na hindi ka perverted, alam nilang full grace ka, ang tingin nila sa iyo makasalanan. Ang tingin nila sa iyo umaabuso sa kasalanan. Yun ang nila yun ang idea nila Tas ikaw rin naman, ganun din. Ang tingin mo sa kanila, hindi sila ligtas. Kasi nga, di pa sila pareho kayong So, ibig sabihin, tinan mo kapatid, ganito lang yan. Ang sabi ni Pablo, di ba, do not equally yoke to unbeliever. Kung sa tingin mo, sila unbeliever, ikaw believer, bakit ka pa makikisama? Tsaka pangalawa, mahirap din yung desisyon na yan. Doon tayo sa pangalawa naman. Ito yung pangalawa kong payo. Mahirap din yung desisyon na yan. Kasi alam mo kung bakit. Syempre, may mga pinagsamahan kayo Mga kasama mo yan. Yun ang masakit doon. Kaya nga lang kasi kumbaga sa may mayroon ng gap na Bagamat ang mas matimbang sa akin ng payo ko ay i-let go mo na sila. Pero kung kaya mo pa naman, o kaya kung meron pa naman way na madadala mo sila, kung kaya mo silang madala sila sa katotohanan, why not na makisama ka uli sa kanila? For the sake lang na kaya ka nakikisama para madala mo sila. Na hindi ka gaya dati, kaya ka nakikijoin sa kanila kasi pareho kayo ng pananampalataya. So sa madaling salita, kung kaya mo na makisama sa kanila, dapat ang motibo mo na doon, abutin sila. Ngayon kapatid, kung sila ay aabutin mo, ibig sabihin, mas understanding ka kasa sa kanila. Mas mahaba ang pasensya mo na itong paniniwala nila. Hindi mo sila dapat dedebatehin, etc. So, aabutin mo talaga sila unti-unti. So, dalawa lang yan. Either na kaya na iwanan mo sila o pwede mo silang pakisamahan dahil aabutin mo sila. Pero yung sasabihin mo na kagaya ng dati na pareho kayo ng faith, mukhang malabo na yata yun. Yun ang problema doon, kapatid. So, yun mga choices lang. Ikaw ang mag-desisyon doon. Kasi ako, hindi ko rin kasi alam yung history mo Hindi ko rin alam kasi yung mga pinagdaanan mo. So, hindi ako pwede makapagpayo sa iyo ng accurate. Maliban lamang kung ibigay ko sa iyo yung bagay na idea. Ang tanong kasi dito, ano ba ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan na pag-iisip? Yun ang kagaya rin ng sinabi ko kanina doon sa kapatid kanina, 'di ba? Mga nagpa-counsel din. Ano ba yung magbibigay ng kapayapaan na pag-iisip sa inyo? Kung magulo na, kung mahirap na, bakit kailangan pa manatili sa magulo? Let go na, pastor.
Hindi, ikaw yun. Pero kasi ako rin naman ganyan nun eh. Sabi ko, ano ba, lalayasan ko ba to o hindi? Oh. Binigyan ko sila ng chance. Hindi ako umalis. Pinakisamahan ko sila. Oh, nagturo ako sa kanila. Kaya nga lang, ganun din eh. Sila yung ayaw eh. Dumating pa nga yung time na ako pa yung pinalayas eh. Di lumayas ako. Ganun lang naman yan eh. Kung ayaw, di wag. Pero at least nagbigay ka ng chance sa kanila. Kasi balang araw, ano rin nila, yan din ang magiging palakol ng Diyos sa palakol ng Diyos sa kanila yan eh. Nagpadala ako sa inyo ng nagtuturo ng full grace, tinanggihan nyo eh. 'Di ba? Sa Judgment Day, mangyayari sa Judgment Day. Panginoon, di po namin alam ang full grace eh. Nagpadala nga ako sa iyo ng full grace na meron kang kaibigan na naging full grace, ano ginawa mo? Pinersecute mo. Tinakwil mo. Po, Pastor. Saka po, Pastor. Sabihin, pwedeng gamitin ka rin ng Diyos sa kanila. So, bala ka na ron kung anong desisyon mo ron. Magpapagamit ka ba sa Diyos para abutin sila? O for the sake lang ng katahimikan na pag-iisip at matahimik na buhay, layuan mo na sila. Dalawa lang yun. Saka, Pastor, okay lang po bang yung dalawa kong na yung dalawa pong pastor na parang ako po yung nag-alaga, ako po yung nag-disciple sa kanila. Okay lang po bang kausapin ko sila kasi yung buhat po kasi likers ko po yun sa post ko sa Facebook pero buhat po ng progress yung post ko, hindi na po sila nagla-like. Tapos nakikita ko nagpo-post po sila na parang ramdam ko po na parang ako po yung pinapatamaan. Yung pinapatamaan na parang lagi nila, kasi ini-invite lagi nila ako doon na tumugtog ulit. Doon ulit mag-ministry. Parang lagi nila sinasabi na lagi nila sila nagko-quote sa verse na kailangan nakakabit ka sa sanga para ka lumago. Tapos pagka maligam-gam ka, isusuwa ka. Natutunan ko po sa inyo yung pastor kung para saan kung ano yung konteksto na yun eh. Tapos parang sabi ko, ang hirap din talagang okay lang po pastor na kausapin sila o hindi na lang siguro? Hindi kasi syempre naiintindihan ako at ang Diyos naiintindihan ka kasi meron kang emotional bonding sa kanila, meron kayong mga pinagsamahan at saka ikaw napamahal ka, maaaring napamahal sila sa iyo bilang kaibigan mo, kapatid mo dati o ewan ko kung ano man yung relasyon nyo noon. Ang point kasi doon, try mo pa rin, abutin sila. Basta magbigay ka ng ng room for improvement. Bigyan mo sila ng chance. Ngayon, kapag ayaw pa rin nila, tinatanggihan nila yung gospel, yun na siguro yung time para magdesisyon ko na i-let go mo na sila. Bigyan mo sila ng chance. Bigyan mo sila ng chance. Mali mo naman may purpose ang Diyos doon na ikaw ang gamitin. Ngayon, kapag hindi pa rin sila nakinig, ipagpag mo na yung paa mo. Hayaan mo na sila. Ganun lang yung kapatid. Feeling ko kasi, pastor, mahirap kasi ako hindi naman pastor. Kumbaga ako lang nag-alaga sa kanila tapos sila yung naging pastor ngayon tapos ako yung parang ang hirap naman na ako yung parang mag-share sa kanila about full grace pero sila pastor tas ako hindi naman. Parang walang chance na pakinggan ako. Parang ganun pa. Kaya nga kapatid, di ko na magdedesisyon yan. But basta at least binigyan kita ng option. Ang sinasabi ko sa iyo na, pastor, kasi ganitong conversation natin, pastor, iwanan ko na ba sila? Ang sabi ko naman, wag muna, try mo muna to. Ngayon, pag hindi to na-work, iwanan mo. Yun ang akin. Kumbaga pakiramdam ko ba, pastor? Oo, try mo muna. Pero pag halimbawang, kaya nga lang, kasi ikaw rin nakakaalam niyan eh. Kung sa tingin mo, estimated mo, at may knowledge, at ako naman naniniwala, may tiwala naman ako sa'yo na alam mo yung, marunong ka mag-judge kung ito ba ay dapat gawin o hindi. Kung sa tingin mo ay hindi kaya, edi, manahimik ka lang na, hayaan mo na sila. Panalangin mo lang sila na, Panginoon, nawa, may pabor naman ng Diyos sa'yo eh. Panginoon, nawa, yung mga taong yan, mga dumating ang oras, ihintay ko yung tamang panahon na makakilala sila. Doon mo sila banatan. Wala silang kapangyarihan sa panalangin mo. Lalo na, ikaw yung matuwid sa mata ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, pinapakinggan ng Diyos yung mga taong matuwid. Ngayon, ang tanong, matuwid ba tayo sa mata ng Diyos? Kung kay Kristo ka dadaan, matuwid ka. Kaya pakikinggan ka ng Diyos. Lalo na may paboran Diyos sa iyo. Sabi nga sa Ephesians 1:6, pinaboran ka ng Diyos. Makakakilala sila sa iyo, sila sa tunay na gospel sa paraan ng Diyos. Yun ay kung pananampalataya na at kung iyon din ay hihingin mo sa Diyos.
Yun pa yung una doon. Diba? So, yun lang ang masasabi ko ron. Hindi naman kita pinapayuhan na bitawan mo kaagad. Tingnan mo muna, may alternative ba? Kung wala, edi let go. Wala tayong magagawa. Salamat, Pastor. Salamat. Medyo talagang gusto ko na, matagal ko na po talaga gusto maka-join dito kasi hindi yata kaya nung memory ng cellphone ko. Kaya nagbura ko kanina ng mga apps. Mag-try lang. Buti naman po nakapasok at nabigyan ng pagkakataong makapagtanong. Kaya maraming salamat po sa lahat. Okay lang po yun. Basta kapatid. Pero maraming salamat po sa inyo kasi ako naman, ina-appreciate ko naman po na napapanood nyo po yung mga videos natin. Salamat po sa inyo. Lahat po, paulit-ulit po. Salamat Pag-alis po. ka bukata po na po. Sa akin lang naman kasi, gusto ko lang kasi ang mga kapwa ko Pilipino, maligtas, maliwanagan, malaman ng totoong gospel. Kahit na maraming araw-araw akong tumatanggap ng batikos at araw-araw akong bura ng bura, black ng mga taong alam to ng mga nakikinig sa akin okay lang, sanay na ako sa inyo. Dahil sa inyo, lumakas lalo ang channel natin. Dahil sa mga persecutor na yan. Kahit congrats po, Pastor naman. kahit yung mga nangbabash sa akin, kahit yung mga vlogger na gumagawa ng content laban sa akin, okay lang, go ahead, malaya kayo. Bahala kayo. Basta ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Basta ako, di ako nagkulang ng pangangaral sa mga kapwa ko Pilipino. Pag tinanggihan nyo tong gospel na to, Diyos na bahala sa inyo. Basta tayo, ganun lang naman tayo mga kapatid Kahit sa mga kamag-anak natin, na ayaw tumanggap o mga kilala natin, o magturo tayo sa kanila. Ngayon, kung tanggapin nila, tanggapin, salamat. Kung hindi, okay lang. Basta tayo, payapa ang utak natin. Hindi mo na kailangan pressure ng sarili natin na kailangan tumanggap sila, kailangan sapilitan, babrasuhin mo sila lang. Hindi na mahirap, wag na. Diyos na bahala doon. Basta tayo ginagawa lang natin yung part natin. Salamat, Pastor. Medyo na bunutan ako ng tinik. Mabuhay ka ng kapatid, mabuhay ka ng malaya, mabuhay ka ng mapayapa. Huwag mong stressin ang sarili mo. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Ang mahalaga, pinaburang ka rin ng Diyos. Maliligtas din yung mga yon, antay mo lang, huwag tayo maiinip. Antay lang natin. Sa panalangin natin sila. Salamat, Pastor. Salamat po. Okay. Sige. Salamat din po. Pwede po kayo magtanong uli next week pag natawag po ulit. Linggo-linggo po mag-ano na ako. Mag-join na ako sa Google Meet. Okay. Salamat po. Albias, Pastor. Charito po. Sarito po. Magandang salamat. Maraming salamat po. Okay, so maraming salamat po sa gabing ito na natapos po ang ating gawain. Salamat po sa mga 100 na tao na umatin ngayon. Aminado po ako na kailangan ko na mag-upgrade ng Google Meet. Sa awat biyaya ng Diyos, ma-upgrade din natin yung capacity natin. Pero anyway, salamat po sa inyo mga umaaten sa gabing ito. Charito po sa ating lahat. Charito po, Pastor. Charito po, Pastor. Salamat po. Thank you. Charito po. Good night. Glory to God. Good evening. Dito po, Pampanga. Dito po, Pampanga. God bless. Okay, so maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayo. See you next week po. Stay blessed po. Charito sa ating lahat.